May tech expert na tayo. Welcome back sa ating channel. Sa mga gustong magpagawa, pwede home service, La Union area only. So PM lang po sa ating number. So ito yung gagawin natin ngayon, isang Hisense na Google TV. So, yung problema nito, minsan daw nawawalan ng display picture after 10-15 minutes. At minsan ayan, ayaw din mag-display. So bali pangalawang ano na natin to, pangalawa na tayo sa mag-check sa TV na to. Meron nang naunang nag-check, pero iba yung diagnose, yung ano daw yung sira. Sabi ng unang tumingin, palit board daw. So bali may pinabili siya dito or may binili siyang pyesa. Siya pa yung nag-order nito, sir? Siya? So ito yung parts na binili nung unang tumingin, pero hindi naman para dito sa TV na to, yung parts na to. So ito, bali bubuksan natin at i-check natin. So ito yung kanyang model number, 55U60H. So 55 inches na Google TV. So frameless na to. So ayan, lumalabas na naman pala yung kanyang display, pero patay sindi yung kanyang backlight. So ayan o. Ayan, pag ganyan yung problema, pwedeng sa backlight, pwedeng sa backlight driver or inverter. So pwede din sa power supply. So check nyo yung kanyang PFC kung nagbubos ba yung voltage sa main filter capacitor. Mga around at least 370 to 400. Pag bumaba yan ng 350 o mas mababa pa or nasa 300 na lang, hindi niya kayang pagganahin yung kanyang backlight. So kinukulang ng supply. So yan yung ginawa natin. Tinanggal natin yung socket ng mga papunta doon sa ating backlight, and then pinower on ulit natin. Check natin kung hindi siya mamamatay. So ang palatandaan na lang natin dito ay yung kanyang ilaw ng optical doon sa kanyang mainboard. So pag nag-steady yung ilaw doon sa kanyang optical, so ibig sabihin hindi na siya namamatay. Kasi pag nakalagay yung ano nito, yung backlight, pati yung display mawawala, pati yung ilaw sa optical mawawala. So ayan, mukhang nag-steady na nung yung ilaw dun sa kanyang indicator. So ilawan natin kung meron siyang display. So ayun, meron. Ayan o. Meron siyang display after nating mahang yung mga wires papunta sa backlight. So pag ganito, ano na natin yung problema. Pwedeng sa backlight, backlight driver or inverter. Pwede din sa power supply, pero check din natin mamaya. So ayan, hindi na siya nag-protect, hindi na namatay yan, no? YouTube, meron siyang display, so hindi lang natin masyadong makita dahil wala nga siyang backlight. Tapos yung kanyang optical, ayun, naka-steady siya. So ibig sabihin buhay yung kanyang main board. So ayun, hindi ko na napakita yung pag-troubleshoot dun sa kanyang power supply. So okay naman, nagbubos naman yung kanyang PFC. So baklas na tayo ng backlight. Tapos yung problema natin dito, yung ginamit pala na backlight dito ay mataas yung supply. So bali nasa ano to, 8 strip na tigdo 12 na LED bulb yung ginamit.
Tapos yung pag-test ko, yung nasusukat natin sa ating backlight tester is ayan, umaabot ng 11 volts. So posible na 12 volts ang isa nito. So masyadong mataas. So ngayon pa lang tayo nakabukas ng ganito na mataas yung supply ng kanyang LED. Tapos nung pag-check ko is naka-series yung tatlong LED, series parallel. So yung output ng backlight driver nito is nasa 36 volts pero 2 ampere siya. Low voltage, high ampere. Kaya ayan, ang pinalit na pala natin dito ay concave na 3 volts. Yung dati niya ay round na 12 volts. So pinalitan natin siya ng concave 3 volts. At syempre, kinonvert na din natin yung kanyang backlight driver. So na-disable na yung dati niyang backlight driver. Kasi hindi na pwede doon sa ginawa natin. So ito lang yung mahirap sa home service. Kailangan nating gawan ng ibang paraan para maayos lang. Kasi kung mag-o-order pa tayo ng parts, nabaklas yung LCD, matatagalan. May mga ano pa sila dito, alaga silang aso. So kailangan matapos agad. At ano naman, pumayag naman yung may-ari doon sa agreement natin na convert na lang. At saka mas matibay pa yung kanyang backlight dun sa DIY. So ito lang yung mahirap dito, yung pagtanggal ng mga adhesive. So tiyagaan lang. Saka delikado din kasi frameless na to eh. So ayan, so after nating napalitan yung kanyang backlight at saka nilagyan ng DIY na backlight driver. So ito na si Hisense. Ayan na, lumabas na si Google TV. So dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe. Pa-like naman ng ating video para ganahan pa tayong mag-upload sa mga susunod pa nating mga video. So ayan, okay na siya. So ito nga pala yung mga pinalitan natin. So walong strip yan na may dosing bulb. So nasa 96 lahat. So yung ginawa ko na dito ay hinati ko yung ano niya, yung backlight niya. So tig 448 para hindi naman para okay yung kanyang supply ng ilaw. So yan yung DIY natin. Yan. So mas matibay pa yan, tested na yan. Saka may ano naman yun eh, may relay naman eh. Nag-go on and off din siya pag nagpindot tayo ng power on and off. Ayan, balik kumuha lang tayo ng supply 12 volts para sa relay, and then yung kanyang on and off doon na natin kinonect sa kanyang relay driver. Check natin ulit. Ayan na. 0945-1240-739. Tawagan na agad. Oh, pag may sira kay Joey Tecna. Pag may sira kay Joey Tecna. Expert sa electronics. Sana Union, hanapin ka. Hindi lang TV ang kaya, lahat ng gadget ayos na. Mula umaga hanggang gabi, handang tumulong siya. Ampalayan may problema, speaker ba'y nasira na? Kay Joey Tech sigurado, kagana ulit to. Sa La Union, di malilimutan, Joey Tech ang
ka kay Joey Tech na. Sa mga TV nasira, hindi ko na problema. Kay Joey Tech dalhin mo na. Expert sa paggawa, LCD, LED, amplifier kahit ano pa. Quality. Isa pa, 1, 2, 3, and... Sa emergency, Quality. 0945-1240. Walking alone.